Isang mapagpalang hapon sa lahat. Ako nga pala si Binibining Jemima C. Ramos. At ngayon, ako ang magiging guro ninyo sa hapong ito. So ngayon, ang ating tatalakayin nga pala ay patungkol sa baryasyong gramatikal. So sa ating pagtatalakay ay malalaman ninyo kung paano nagkaroon ng baryasyong gramatikal sa wika o sa wikang Filipino. At handa na ba kayo? So ngayon ay sisimulan na natin ang ating pagtatalakay. So baryasyong gramatikal. So bago tayo dumako sa ating formal na talakayan ay ating papakahulugan muna natin ang baryasyon at gramatikal upang mas maintindihan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng dalawang salitang ito. So, ano ang baryasyon at ang gramatikal o gramatika? Sa pagdaan daw ng panahon, ang nagiging espesyalisado ang gawain at tungkulin ng tao at ito ay nagriresulta ng pagkakaiba-iba ng kultura at wika na siyang nagiging panukat sa progreso ng tao. Ito ay ayon kay Rusian 1950. So, ang variation ay ang mga linguistic systems na nakapaloob sa wika. At ito ay tumutukoy sa iba't ibang manifestasyon ng wika o sa Bisaya ito ay tinatawag na kalahian o sa Ingles o variation. So, ibig sabihin, bawat wika sa Pilipinas ay mayroong iba't ibang variasyon o may mga kalahian sa pag-construct at sa pagbuo nito. At ito ay mayroong naka-impluwensya dito at aalamin natin ito sa mamaya. So, ang wikang Filipino daw o alinmang wika sa bansa ay may iba't ibang variasyon ng wika. So, ang wikang Filipino o alinmang wika daw sa bansa ay may iba't ibang variasyon at ito ay nakasalalay sa bilang ng tao, lawak ng paggamit sa pangyayaring kaugnay, at ilan at paano ginagamit ang wika. So, naintindihan na ba ninyo kung bakit? So, ang tatlong ito ay isa sa mga dahilan kung bakit may variasyon ang wika. So, ngayon, aalamin naman natin kung ano ang gramatika. So, ang gramatika, ito ay isang gabay sa tama at maayos na pagsama-sama ng mga salita sa pagbuo ng isang pangungusap. So, pag sinasabi natin gramatika, ito yung gabay natin sa pagbuo o sa pagsama-sama ng mga salita upang tayo ay makabuo ng isang pangungusap. So, ibig sabihin, pag sinasabi natin variasyon gramatikal, ito yung iba't ibang uri ng pamamaraan sa pagsasama-sama at pagsasaayos o pagbuo ng isang pangungusap na kahit gumagamit man ang isang particular na lugar ay gumagamit sila ng isang parehong dialekto, ngunit ang dialektong iyon ay mayroon talagang variasyon pa rin. So, ngayon, aalamin na natin talaga kung ano ang varyasyong gramatikal. So, ang varyasyong gramatikal, sa varyasyong ito, papasok ang paraan ng pagbubuo ng mga salita tulad ng paglalapi, pag-uulit ng mga pantig, o reduplikasyon at iba pa. So pag sinasabi natin paglalapi, pag-uulit ng pantig o reduplikasyon, ito rin ay tumutukoy sa morpolohiya o sa morpohiliya na kung saan ginagamitan ito ng paglalapi at pag-uulit sa pagbuo ng mga salita. So, at ngayon ay sa paggamit ng wikang Filipino ng mga taong nabibilang sa iba't ibang etnikong grupo, kapansin-pansin daw na pumapasok ang katangian ng kanilang wika sa pagbubuo ng mga salita. So, ang pagkakaiba raw ng mga ng wika o
ng wikang ginagamit sa isang particular na lugar ay ang dahilan, isa sa mga dahilan nito ay ang pagkakaroon ng etnikong grupo o may iba't ibang etnikong grupo. Dahil sa pagbubuo ng mga salita, ito ay nakadepende sa mga ninuno na kung saan ito ang sila yung nag gumawa kung paano nila buuhin kung kaya't mayroong katangian o ito ay ang bawat mga wika ng bawat lugar ay natatangi talaga o wala talagang kaparehong wika. Dahil halimbawa, dito sa dito sa Tandag, ang tawag sa ngipin dito ay ngipon, ngunit sa Tagunon naman, ang tawag sa ngipin ay kukot. So, ibig sabihin na kahit pare-pareho lamang yung dialektong ginagamit ng mga lugar, ngunit mayroon pa ring mga ibang mga salita na hindi pareha yung kahulugan, hindi pareha yung mga salitang ginagamit sa isang particular na bagay. Kung kaya, masasabi natin na mayroon talagang variasyon sa wika, sa isang wika. At dahil ang isa sa impluwensya nito ay ang mga ninuno o mga etnikong grupo na kung saan sila yung unang gumawa ng sila yung unang bumuo at gumuo ng mga salita na ating gagamitin na kung saan ito ay magiging gamit ng mga Pilipino upang makipagkomunikasyon sa ating araw-araw. At iyon lamang. So, iyon lamang ang ating pagtatalakay sa araw na ito. At sana'y may naintindihan kayong kaalaman. At maraming salamat sa inyong pakikinig.